Magandang araw, Malacanang Press Corps. Oath-taking ng 50 star rank officers ng PNP, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. Bilang pagkilala sa kanilang serbisyo sa bayan at mga nagawa para sa ating kapulisan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga sa Malacanang ang panunumpa ng mga bagong opisyal na may ranggong general. 50 star rank officers, kabilang dito ang 6 na Police Major General at 44 na Police Brigadier Generals ang nanumpa sa kanilang mga mabigat na tungkulin. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang pag-angat ng ranggo ng mga opisyal ay hindi lamang patunay sa kanilang katapatan at kausayan sa serbisyo. Ito'y sumisimbolo rin sa dagdag responsibilidad na nakapatong sa kanilang balikat, mga responsibilidad na susubok sa kanilang tatag, prinsipyo at higit sa lahat, malasakit sa bansa at sa kapwa Pilipino. Hinimok ng Pangulo ang mga nanumpang opisyal na pag-igihin pa ang trabaho para sa bayan. Maging patas sa lahat at protektahan ang dignidad ng taumbayan. At ingatan ang kredibilidad ng institusyon at tiwala ng sabayan ng kanilang pinagsisilbihan. Sa kanyang talumpati, binanggit din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatupad sa Executive Order No. 107 na nagtataas ng base pay schedule ng mga military and uniformed personnel. Magsisimula ang implementasyon nito sa January 1, 2026 at i-adjust sa 2027 at 2028. Bukod dito, dinagdagan din ng Pangulo ang kanilang daily subsistence allowance. Ang lahat ng ito ay patunay sa buong suporta ng Pangulo at administrasyon sa ating kapulisan. Isang kapulisan na may respeto sa karapatan ng mamamayan at kapakanan ng bayan. Naway manatili pong buhay sa inyong puso at diwa ang bukal at walang sawang paglilingkod sa bayan. And in our continuing effort to strengthen the Philippine National Police as a disciplined, professional, and dependable institution, upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion, so help me God. Nararapat lamang na alagaan ninyo ang tiwalang ipinagkaloob sa inyo. 8 araw bago magpasko, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaasahang mag-aabot ng pamasko sa pamilyang Pilipino. Inaasahang bibisitahin ni Pangulong Marcos Jr. ngayong hapon ang mga beneficiaries ng pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development sa Pasay City. Layunin ng pagbisita ng Pangulo na maipadama sa mga kababayan natin na kasama nila ang pamahalaan ngayong Pasko. Isang paalala na hindi sila nag-iisa at kailanman ay hindi sila makakalimutan ng gobyerno. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., nakapaglunsad na ang pamahalaan ng mga programa na naglalayong maiangat ang antas ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Kasama na rito ang pag-abot program ng DSWD kung saan mayroon ng mahigit na 1,200 na kabataan at libo-libong individual ang direktang naabot at nabigyan ng tulong ng ahensya. Mayroon ding pag-abot processing center sa Pasay na nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga nangangailangan ng tulong at mga walang gutom kitchen. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., lahat ng mga programa na naglalayong magbigay proteksyon at pag-asa sa pamilyang Pilipino. Magtutuloy-tuloy sa susunod na taon. At maaari po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Dahil po sa report kahapon na merong pumasok sa bansa yung mag-amang gunman sa Bondi Beach Massacre sa Australia before yung nangyaring mass shooting, may ilang foreign media po ngayon na naglalarawan sa Pilipinas as an ISIS training hotspot or terror hotspot. Ano po yung what is Malacanang's position regarding this label po? Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. At
Dahil dito ay napanayan po natin o nakausap po natin mismo ang pamunuan ng NSC at ito po ang kanilang tugon at aking babasahin. Regarding reports describing the Philippines as an ISIS hotspot, the characterization is misleading. Currently, there is no validated report or confirmation that the individuals involved in the Bondi Beach incident received any form of training in the Philippines. Philippine authorities, in coordination with international partners, continue to verify all available information, but no evidence has been presented to support claims that the country was used for terrorist training. Since the 2017 Marawi siege, Philippine security forces have significantly degraded ISIS-affiliated groups in the country. Both United Nations and the US government assessments indicate that these groups now operate in a fragmented and diminished capacity. Violence in Mindanao is largely driven by historical conflicts and local clan disputes, rather than the operational capacity of ISIS-affiliated organizations. Recent assessments indicate significant improvements in the domestic security environment that were previously affected by terrorism. These developments reflect the sustained efforts of our security forces and the resilience of our communities in advancing peace, order, and development across the nation. The President orders the Anti-Terrorism Council and member agencies to remain vigilant in preventing any terrorist activity within Philippine territory and to continuously enhance coordination with international partners to safeguard national security. Yan po ang responde ng NSC. Sa issue na po yan. May appeal po ba ang Philippine government to those foreign media, ma'am? Maging mapanuri at maging responsable din po sa pagpapahayag at lalo po ito ay nakakaapekto sa integridad at imahe ng Pilipinas. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Good morning. DOH logged over 1 billion pesos and denied and RTH or returned to hospital claims from PhilHealth. And other than that, meron din pong expired drugs and other inventories totaling 134.28 million pesos. May directive po ba ang palasyo for DOH to resolve these claims? Opo, at sinabi po dyan na ayusin po ang kanilang mga records at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng DOH at yan po ay kanilang inaayos at ibinibigay ang sapat na dokumento. At patungkol po di umano sa mga hindi agad nababayaran ng mga claims sa PhilHealth. Ayon po sa DOH, meron po kasing date na dapat na maibigay ang claims ng mga ospital. May period within 60 days. At karamihan po sa ibang mga ospital ay hindi po agad nakakapagbigay ng kanilang mga dokumento para sa kanilang claims. At dahil dito po ay ipinag-utos din po ng Pangulo na i-extend po ang maaaring period para makapag-claim ang ibang ospital. Na-extend po ito up to 120 days. Ito po yung tinatawag na claims flexibility. At dahil dito po ay natutugunan po ng DOH, ng PhilHealth, ang kanilang obligasyon. Basta po ang naislan din po natin, ang mga ospital po ay makapagbigay ng kanilang mga dokumento sa tamang oras at panahon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, ipupurso pa rin ba ng ating gobyerno yung paghahabol sa prime water? Amid reports na mukhang ite-take over na ng Lucio Coast Group at may intention po silang bilhin yung prime water. Sa ngayon po, nakausap po natin din at nagre-report naman po ang luwa sa Pangulo. Ang mga lapses or liabilities ng prime water as the management, kung ano po ang kanilang maaaring mga kakulangan o naging liabilities ay dapat pong mapanagot. Depende po ito sa pagiging reports or mga dokumentong maiipon para mapakita kung meron mang liability ang prime water. At sa ngayon po, ano po ang ginagawa ng luwa para sa mga consumers? Ayon po kay Attorney Joyce Salonga, maglalabas sila ng memorandum circular this month
para hindi maputulan ng water service ang mga concessionaires. Ang mga consumers po ay hindi dapat singilin kung wala naman po talagang serbisyong na ibibigay ang Prime Water. So, hintayin po natin ang memorandum circular na ilalabas po ng lupa patungkol po dito. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, ano pong masasabi ng Malacanang doon sa statement ni Senator Panfilo Lacson na mas mabuting gumamit muna ng reenacted budget ang gobyerno sa January or sa buong unang quarter ng 2026 kaysa magsettle sa tinawag niyang, and I quote, unchecked, corruption conducive, worse at graft ridden na GAA. Ganito rin daw po yung sentimento ng kanyang mga kasamahan sa majority bloc. Okay, maganda po ang suwestyon ni Senator Ping Lacson. Pero ang nais po talaga ng Pangulo ay hindi magkaroon ng reenacted budget. At hindi pa naman po natatapos ang Disyembre. December 17 pa lang po. At sa tingin po ng Pangulo ay may sapat pang panahon para aralin ito. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. So we understand, Yusek, that you still prefer, of course, ang ideal scenario is to have a timely budget na hindi conducive for corruption. Mhm. What would be the lesser evil in the eyes of Malacanang? Yung reenacted na budget sa first quarter or isang unchecked na sinasabi ni Senator Lacson na unchecked, corruption conducive na GAA? What would be the lesser evil for the administration? I don't want to mention any lesser evil. I will mention a good option. Ang good option, araling mabuti. Hindi pa po tapos ang Disyembre. So you still would want yung on time na budget? Maayos na budget na maipapasa on time. Okay, salamat po. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, diwa ng Pasko, buhay na buhay sa palasyo. Sa ikalawang araw ng pagbubukas ng Malacanang grounds sa publiko, lampas 300 tao ang nakiisa sa pangalawang Misa de Gallo sa palasyo. Naging taimtim at makabuluhan ang pagsasama-sama ng mga dumalo bilang pasasalamat sa taong nagdaan. Patuloy na inaanyayahan ang publiko na makilahok sa Misa de Gallo tuwing alas 4 ng umaga na magtatapos naman sa December 24 o bisperas ng Pasko. Siyempre, hindi mawawala ang mga sikat na Pinoy na nakakanin tuwing Pasko. Tikman at lasapin ang mga natatanging mga pagkaing Pilipino gaya ng puto bumbong at bibingka matapos ang Misa de Gallo sa palasyo. Bukas din ang Malacanang grounds tuwing gabi mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi ng December 23. Ongoing naman ang Christmas display na may live music, rides, film showing at mga pagkain at inumin na maaaring pagsaluhan ng lahat. Sila yan ang tunay na diwa ng Pasko, sa ngiti ng mga batang malayang nakakapaglaro at nagsasaya kasama ang mga kaibigan at pamilya. Muli, damhin ang diwa ng Pasko. Tara na sa palasyo. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.